Senator, ipapatawag niyo po ba si Maricel Soriano? Yes, at nagkuha na siya, sumagot na siya nag-reply na siya sa aming invitation at nag-confirm siya na she will attend in the next hearing. Senator, nadinig ko po, 2 beses nyo sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa nung panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na approve yung pre-ops na yan, ay malalaman natin ngayon kung may imbitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa kung anong rason, bakit niya, kung totoo ba na siya ang humadlang sa pagkandak ng operation na yan. Malalaman natin. Basta ako tanungin mo, as to the authenticity nung papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi may For the mga following reason. For the following reasons. Number 1, yung gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales ay kinonfirm niya na siya talaga gumawa at pirma niya yan, yung nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga nakasaad dyan na mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations na mga sasakyan ay inamin ng PDEA na ito'y mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay personal na sasakyan ng team leader nila na si anong pangalan na itong team leader nila? Yung team leader ni Morales, sasakyan nila yan. So, kumpirmado. At pangatlo, yun ang mahirap na i-debunk, yung nakita ko doon talaga sa papel na merong butas, may butas na tama ng puncher na pinasok ito sa folder na may passenger. Yung mga lumang pamaraan para magawa ng magpapile ng mga dokumento, yung butasan ng puncher, ay nandoon ang marking sa pag-photocopy ng papel. So meaning, this is an old document. Klaro ito, natotoo itong dokumento. Ang question lang ngayon, kung sino ang may hawak ng papel na yan, and that will be determined in the next hearing. May nilalabas po kasi yung... Hininay ng PDEA na wala sa file nila yan, wala sa formis nila, yung mga physical file nila, wala doon, hindi makita yan. At talagang hindi mo talaga makita kung ito'y dinukot, ito'y ninakaw, at pinakalat sa social media. Wala talaga yan doon. Kaya lang, Senator, ito kasi ang sagot ng iba tungkol sa PDEA na yan. Natural, i-deny nila yan kasi boss nila ang damay Tanungin ko kayo, Senator, kunwari kayo ang PNP chief ng panahon ni Pangulong Duterte at nakita nyo nasa listahan si Pangulong Duterte, aaminin nyo po ba o hindi? Kung nandyan sa papel, bakit ako magsinungaling? Maintindihan rin naman siguro ni President Duterte na trabaho lang naman ito ng tao ko. Na hindi siya dapat magsinungaling kasi andyan yung papel, bakit ko i-deny? At saka, the mere fact na ito'y information pa lamang coming from a confidential informant, does it mean na guilty ka kaagad? Na talagang user ka? Hindi naman siguro gano'n ang takbo ng ating judicial system, di ba? Hindi naman siguro. Kung naging suspect ka man lang, hindi pa nga nakandak ang operation, pag nakandak ang operation, baka mag-negative pa. It doesn't mean naman talaga na guilty ka kung nasa information ka. So bakit magalit sa akin ang halimbawa si Pangulong Duterte yung nandoon at ako ang chief PNP, ako may hawak ng papel, tapos tinanong ako ng Senate inquiry. Well, bakit ko itatago? Andito. Wala problema yan, pakita natin yan. Pero ang sabi lang sa akin talaga ng PDEA, they cannot find that document in their files. Alam nga naman rin, mag-insist ako, nandyan yan sa file ninyo, na sila naman nagkalkal ng files nila, na hindi nila makita talaga yan. Senator, pwede po bang... I take their word for that. Senator, pwede po bang dinukot yung file na yun kaya nawala? Tapos, totoo namang umaamin sila na wala kami nakita kasi kinuha nga yung file. Is that possible? Isa pang posibilidad yan.
pwedeng hindi dinukot or sige lang, mahirap ma-preempt yung ating hearing Pero- sa next hearing. Saka na, Yes, baka makapag-prepare ng mga sagot yung PDEA dyan at Okay. saka yung ibang tatanungin natin.